ang Cainta Rizal ang isa sa bayan na matinding deperwisyo ng mga nakaraang pagbaha dulot ng bagyo at ng habagat. Kaugnay nito ay ipinanukala ni Cainta Rizal Mayor Kit Nieto ang paglalagay ng water interceptor sa bahagi ng Imelda Avenue na magmumula sa may dental sa Karangalan upang ang tubig ay hindi na dumaan sa mga binabahang subdibisyon. Maglalatag umano sila ng bagong drainage system na triple ang laki kumpara sa kasalukuyang drainage system. Actually, puputasin yan para makita kung merong bara yung ilalim. Tapos maglalatag kami ng bagong drainage system na triple ang laki doon sa kung ano yung nandun na yun. Para mas magkaroon ng tsansa na yung tubig dumaan kaysa pumasok pa sa subdivision at dumaan sa mga creeks and waterways. So bypass na siya, parang gano'n Well, it's an interceptor. We call it an interceptor. Sa pahayag ni Department of Public Works and Highways Rizal First District Engineering Office, Maintenance Division Chief, Engineer Jonathan Alvarez, nakipagpulong na sila umano kay Mayor Nieto at nag-usap nila kung paano masusolusyonan ng pagbaha at patuloy din umano ang kanilang ginagawang koordinasyon. July 30, galing kami kay Mayor Kit Nieto. Nag-usap kami regarding sa paano masosolve si baha or partially masolusyonan pag paunti-unti hanggang sa masolve natin. Kaya full coordination naman kami sa LG of Cainta, sir. Ang DPWH po, Rizal First. Mahahanapan na rin umano ito ng kaukulang pondo dahil sakop naman ng National Road. Dati na rin umanong naglaan ng pondo ang DPWH para sa proyekto sa lugar, subalit hindi natuloy dahil nagkaroon ng problema sa mga tatamaan ng proyekto during pandemic, kaya nabalik ang pondo. So ano yun, may hanapan na lang ng pondo o meron ng mga available fund? So far, sir, talagang unfortunately wala pa, pero talagang i-request naman namin siya kasi dadaan naman siya sa ano namin OO1 kasi consider as National Road si Imelda Avenue. So pwede naman namin siya agad ipasok sa, hindi na kami maghihingi ng endorsement sa basic infra project. Sa 001 pa lang namin, sir, pwede na namin siyang ipasok kasi consider as National Road si Imelda Avenue. Sa Cainta kasi, sir, the terminated project kasi nagkaroon din kami ng problema sa right of way issue. May mga siyam na bahay na tatamaan. Medyo nagka-problema kasi pandemic time yun bawal magtanggal ng tao, bawal mag-relocate, so solely ang fund. Isa naman sa wishlist ni Mayor Kit Nieto ay ang dredging ng Laguna Lake. Pero naniniwala ito na ang capacity para mag-absorb ng tubig ay kung gaano kasilted ang lugar. At ang isa sa pinakamabisang paraan, sana ay may sagawa ang dredging sa mas madaling panahon. It's one of my wish list na sana matuloy na yung dredging doon. Pero siyempre yung capacity to absorb waters will be dependent on how silted an area is. Siyempre, kung ito maluwag pa at malalim pa ang pwede, mabilis pumunta ang tubig doon. Siyempre, kung ito puno na at naaabot na yung maximum limit na absorption, mabagal at mababackflow ang tubig. So the best way really to remedy this in maybe the next 10 years is to have the dredging activity done as soon as possible. Samantala, isa sa nakikitang solusyon ng DPWH ayon kay Engineer Alvarez ay ang paglalagay ng floodgates para masolusyonan ang pagbaha, hindi lamang sa Cainta, kundi maging sa bayan ng Taytay Rizal. Sa Taytay naman, sir, hopefully ma-propose din namin. Pero sana ma-push both Cainta and Taytay na floodgate kasi para once kasi na tumaas si Manggahan floodway, sir, doon ang tap-tapo ni Cainta River. So, ang mangyayari, iikot-ikot lang o babackflow ang tubig, hindi mai-stop. Kung may floodgate sana, sir, mahaharangan, tapos may pumping station, ibobomba lang yung tubig, kahit na mataas yung tubig ni Manggahan, tuloy-tuloy pa rin ang agos ng tubig sa Cainta, which is the major outfall na halos lahat ng mga nagagaling tubig hanggang sa Upper Antipolo, sir. Mula rito sa Cainta Rizal, Felix Tambongo, The Observer News, para sa DWRB 103.9 News FM. Ikaw ang una.